Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-YouTube. Kininausap si Papa Joe. Laing adlaw na sad og lain sa nga istorya ang ato ang idalit kaninyo. And of course, just to remind you nga sa pagbasa nato nining suwata, we got 12 days before Christmas. Sa katong mga subscribers nato nga ganahan nga mo share sad silang istorya silang kinabuhi, ato nang tagaan og pagtagad o kinabuhi sa ato ang YouTube channel, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Tanawan lang ang link sa title sa to ang video. Kay hapit naman ang Pasko, angay kita nga magminahalay ug unta mas angay gani nga matag-adlaw maghatag kita og gugma sa to ang isigkingon. Dili lang kay kada Disyembre ang pagpakita nato og maayong pagtagad sa tong isigkingon, pagpasaylo unta adlaw-adlaw nato. Nasayod kita nga dili tanan karong Pasko magmalipayon. Dunay magmaya, dunay magmasulubon. Mao nga naa ni ang ato ang YouTube channel para sa paghatag o pagtagad sa mga tao nga dunay mga kasinatian nga lisod kalimtan. Karon atong paminaw ang istorya ni Jam nga naguluhan nga salamat sa tanan mama. Dear Papa Joe, kumusta og maayong adlaw sa tanan. Hinawat po nga mabasahan nimo kining akong istorya, Papa Joe. Kung ma-post magani nimo, please i-hide lang ang akong identity. Kay medyo private ang naitabo sa kuha. Taguan lang ko sa pangan nga Jam, 20 anyos nga taga Cebu. Ug sugdan na ako ang istorya sa mga panahon nga malipayon ug kompleto pa mi ang among pamilya. August 2018, nagdibo ko. Grabe ka bongga. Kaya nga kung mama gusto niya nga ipa-experience sa kuha ang wa niya na sulayan sa dihang daga pa siya. Before na ko isaysay ang tanan, tagaano sa tamo gamay nga eksplanasyon kung unsa mi nga klase nga pamilya. Tulumi ka man nagigsuon ug ako ang nag-inusarang babae ug kamagulangan ko. Tanaw sa uban nga spoiled ko sa kuwang parents kay sa mga niaging tuig. Haruhay kayo ang among kinabuhi tungod sa kakugi sa akong inahan ug amahan. Gikan gamay ko hangtod nga nagdaga ko, ginahatag sa akong mga ginikanan ang mga gusto nako ug sa kuang mga manghod. Ako ang inahan ga hands-on sa mua, kauban ang katabang kay wa ang akong papa sa Pilipinas. Naa sa abroad ang akong papa, unya ang akong mama mo'y daghang negosyo nga giyatiman. Nami groserihan, karinderya, isdaan ug nasa ipaabangan ang akong mama. Grabe kakugihan ang akong mama para lang masinati namo ang kanindot ug kahayahay sa kinabuhi. So balik ta sa akong dibu. Grabe kabungga ang tanan. Kaprentihan namo gipari ni mama, gi-rent niya ang venue nga naay swimming pool kay pool party man. Kasagaran ginasuggest ako ang mga igagaw. Nakita gyud nako kung unsa ko kapinangga sa ko ang mama. Nakita nako sa mama nako nga gahilak mo nga ako siyang giduol. Ma, ngano man ka? Ay sig hilak. Nagul ko kay maghilak magud si mama inighuman, maglain magud ang iyang lawas. Ay da, nalipay ko ate, kay naabot na kag 18 nga wa pa ka maminyo og nikisya sa akong aping nga akong mama. Sa una-una atong time kay dako na pud ko pasalamat sa iyaha kay nakaabot ko ani nga idara nga wa mapareha sa mga daga sa akong palibot. Nasayo kayo nga minyo. Nalipay ko kay tungod sa pagkastrikta ni mama sa kuha nga kung asa ko naagi uban og naasay curfew. Nahuman ang akong dibu nga puro kalipay. Mga pila ka buwan nilabay, nagsakit ko nga halos tagasimana ko madala sa ospital. Grabe ang kaguol sa akong mama atong panahon na. Di niya makaya na siya ang mag-apong sa kuha. Ang magdala sa kuha sa ospital kay makuyapan o mangurog siya o makasud sa ospital. Nakaulin ako sa mua o grabe ang pagpangga ni mama sa kuha. Tagabuntag, maghimo siyang shake ng mga prutas para ipainom sa kuha. Ginabantayan ang ako ang tanang lihok bisan og kadlawon. Gaapong ang akong mama sa kuha. Nakita gyud nako kung unsa ka maayo nga pagkinahan siya kanako ug sa akong mga manghod.
Nilabay ang mga pila ka buwan na ulian ako. Ug nibalik ko kapiskay og salamat sa pagatiban ni mama nako. January 2019 tuod man nga nalipay ko kay naulian ako na ilisan og kaguol ug kasakit kay ako ang mama na admit. Naparalyze siya. Murag nahugno ang akong kalibutan kay di na ko makaya nga makita nako nga galisod si mama nako. Tungod sa paningkamot ni mama para namo sa iyahang nga lawas na sumbalik ang tanan. Grabe kakugihan nga kadlawon pa lang. Nagmata na siya kay magluto pa og i-display sa tindahan. Mangumpra panag-isda nga to sa pasil kay i-display sa merkado. Unya, matug na alas 11 o alas 12 sa kadlawon. Kay mangandam pa para sa lutuon ini kakadlawon ana. Kada adlaw iyang tug naragyud sa 3 to 4 hours a gyud. Nagstay si mama sa ospital ug usa ka buwan nga ako ra ang gaatiman kay ang ako ang papa na apa sa gawas niadtong panahona. Niundang kog eskwela kay gusto nako nga moatiman kang mama. Pagkasakit ni mama, gisurrender niya tanan negosyo, ang sari-sari, isdaan ug ang karinderya. Akong uyuan ug iyaana ang iyang gipamanage karon. Ang abangan na lang nga mo ang source of income ug ang kampapa na nga sweldo. Diyan ako nakasinati ug kalisod sa kinabuhi. Kay kanilaging nagdako ta nga haruhay lang ang nasinati. Magkakuwang na gyud ang kita ni mama sa abangan kay naapa ang iyang maintenance nga grabe kadaghan ug mahal pa kaayo. Nagul ko pag maayo. Kay imagine ha, nasakit na si mama nang inabuhi gihapon aron di niya ma-feel sa mua ang kalisod sa kinabuhi nga iya kunong nasinati niya nang gamay pa siya. August 2019, nakita gyud nako kung unsa na kalisod kay bisan si mama dili mosturya sa ako na feel na nako nga kuwang na gyud kaayo ang kita sa pangadlaw-adlaw og labi na sa iyahang maintenance. Mao nga naka-decide ko nga matrabaho. Nakatrabaho ko isip usa ka call center agent sa gamay ra kayo nga kumpanya. Naaman po ang akong lola nga makabantay sa iyaha og ting duty na nako. Alas 11 sa gabi hantod sa alas 7 sa buntag ang akong trabaho. Sakto sad nga makatuog na si mama og tapara na sa akong lola. Manabaho ko aron ako ang makapalit sa maintenance ni mama. Pero bisan og nanabaho ko, kuwang gihapon kaayo ang sweldo nako. Kaya ang sweldo di man pareha sa mga dagkong kompanya. Kay lagi, gamay ra ni nga kompanya mo nga gamay ra sad ang akong sweldo. Pero may na lang bitaw, naay ikapalit sa maintenance ni mama. Kada kinsinas, bisan na ningkamot ko nga makatabang sa kong mama na agihapon tay mga kaparintihan bitaw nga sumbatan ra ka pirmi. Jam, wala naman kay pagpakabana sa mong mama in taon, oy. Kau pa ni mo'y kaluoy. O man kay kabaos sa mga panahon nga abtik pa kay mong mama. Pinangga kay mo, labi na gyud ikaw. Kinumdum pa ka, diyang nasakit ka nga giyatiman kagtaman sa mong mama nga halos wala siya pahuway. Mao ni pirmi isulti nila nako. Malain ko og masakitan kay sayod ang akong mama og sayod pud ang Ginoo nga nanabaho ko para makatabang sa akong pamilya. Maghila ko kada adlaw kay pirmi sakit ang ilang istorya diri nako. Noon sa man ka, kaya nimong biyaan nimong mama niya? Nagpakahayahay ka niya, imong mama diri nagkalisod? Daghan pa kay mga bati nga istorya. Puro sila reklamo bisan ka isa, wa gyud ba sila nakatabang og katiman sa akong mama. Sa ospital pa, puro lang yaw-yaw pero wa gyud nakapuli og bantay nako. Didto, buntag udto hapon ako ang katiman sa akong mama. Maski sa pinansyal nga tabang, wa man lang gani. Naka-decide ko nga muundang na lang trabaho kay di na ko ganahan nga daghan kay magsigig yaw-yaw. Ayaw lang og resign jam, matod pa ni mama nako. Pero ma, isamuka na mo kay ko ng mga paryente nato nga sakit kay manulti. May ningwan ako'y trabaho ug magkatiman na lang ko nimo para wa sila masulti. Tubag ko pa. Unya, ug mudayon kag resign, unsa na maipalit nako og tambal. Matod pa ni mama nako. Naglibog ko sa akong buhaton, Papa Joe. Mga pila ka buwan, samot kong kahugno nga akong kalibutan. Kaya nabalik ka-admit ang akong mama og need na gyud siya i-dialysis kay kidney failure na. Di naman jud ka ngani makaihi si mama. Grabe ang pagsulay.
Halos nga taga-adlaw ko nga maghilak sa kasakit sa akong gibati. Samot ba nga naglantaw ko ni mama nga di makaginawa og way oxygen. Kung pwede pa lang ako na lang tanan gibati ni mama. Sakit kayo sa kuang nga makakita ni mama nga gaantos og wa ko'y mabuhat. Igo lang sa pagbantay sa iyaha. Nisamot kalala ang sitwasyon ni mama kay grabe kataas ang iyahang creatinine. Kagaw sa kidney nga kung mutaas sa utok delikado. Mura nagbalik pagkabata si mama. Magsige na siyang syagit. Magsige siyang panawag og mama. Ug ang pinakasakit na sa ako ang dughan kay kanang di na siya makaila sa kuha. Grabe. O kay bawo pa lang mo kung unsa kasakit nga iyaha kong balikason kay di kuno kuni anak. Wa siya kailan ako. Magatiman ko kang mama nga magsige na lang jud og tuo ang ako mga luha. Sa kasakit nga kibaw ko tungod sa sakit ni mama. Maong naing ana siya pero di gyud malikayan nga murag kumuto ng akong kasing-kasing. Gakso na lang ako pag-ayo si mama og pirmi ug ako sang pirmi hagkan. Mga pila ka adlaw nakoma si mama og usa ka semana mura na kog namamatay sa ko ang gibati nga kasakit. Wa ko kibaw unsay akong buhaton. Nakahunaw na nako nga atong tayma nga mulayat sa building sa ospital. Gikaon ako sa akong depresyon. Di nako makahuna og tarong samutan pa jud nga pila nami kabuan sa ospital nga ako ra nag-inusara. Magbantay kang mama. Ako ang manghod nga laki way pagpakabana og naunsa ang among mama. Nag-inusara ko sa tanang kasakit sa nitabo kang mama. Pero nagpabilin ko nga lig-on para lang sa kong mama. Bisan nakoma siya adlaw ug taga-oras na ako siya ginaistoryahan nga mo fight lang gyud siya. Maningkamot siya kay naapa ko. Naapa ang ako mga manghod kay mga bata pa ang ako mga manghod, Papa Joe. Pila ka adlaw ni uli ang akong papa pero kibaw mo grabe pabadlong sa akong papa. Nga imbis nalipay ko kay ni uli siya na ako'y kaabag nga moatiman sa akong mama, samot naman ninong ko nga naguol pirmi. Magbaroy-baroy ang akong papa. Og nisud siya anang butang nga gidili na jud kaayo. Matod pasuman nga ang akong amahan na depress naguol tungod sa nitabo. Ako di ko kasabot niya kay maskin ako gasakit man ko pero mas gipili nako nga timanon nako si mama. Nagsakripisyo ko aron lang maulian ang akong mama. Naabot ako sa pagka-suicidal nitong panahon na kay tanaw nako sa akong kinabuhi grabe na kaayo kasakit. Bisan unsa na ang akong nahunahunaan. Dili ra kausara na itabo nga kumugawas ko sa ospital para mopalit og tambal wa na ko sa unahuna. Maglakaw ko nga wa sa unahuna. Nakalitan na lang ko diyang gibita ng kamot sa katao. Pag-amping mi sapit ka maligsan no. Matod pa sa tao. Pasensya na, absent-minded kay ko. Tubag ko pa. Doon na kay pasyente diyan no. Yung ananang yun na, basta doon ay mahal sa kinabuhi nga masakit. Nawa ka sa mga unahuna. Pagkaligon lang miss. Naralagi kahayag ang mabot nimo. Pagampo lang sa Ginoo. Nakatuo na sa akong mga luha. Dugay na kay ko nga nag-ampo. Actually walay adlaw nga wa ko magtawag sa Ginoo. Pero wa pa lang yun siguro nakadungog ang Ginoo sa akong giampo, Papa Joe. Paglabay og pila ka semana nakabalik ang akong hope nga ma-okay ra gyud si mama kay gisigihan siya og dialysis. Nibalik-balik na si mama nako og kailan na siya sa kuha. Di na siya magsigit-syagit. Nalipay kay ko. Last week sa December nakagawas na gyud siya. Finally, ang akong inahan sa ospital. Pero twice a week mi nga magbalik sa ospital kay dialysis man. Pero mao gyapon, ako ang papa mauli ra siya o ganahan siya. Ako ra gihapon ang gatiman ni mama maskin naabot na siya sa balay. Daghang gihapon kay istorya nga bati ang among mga paryente og nasakitan kaayo ko pero wa na lang nako panumbalinga. Bahala sila. Basta kay baw ko sa akong kagalingon. Gatiman ko sa akong mama. January 27 ga birthday si mama. Gihandaan namo kay nihangyo siya nga basin daw last na niya. Nga ing ana na storya nga mura siya og nanghabilin. Grabing lipayan ni mama sa iyahang birthday. Kumplito tanan. Nakahila ko sa kalipay nga galantaw ni mama nga genuine jud kaayo ang iyang kalipay.
February 10, ni-order ko og chocolates og katong buwak nga bouquet nga gamay para lang gyud to inig Valentine's kay naanda naman gyud nako nga every Valentine's Day na adyo ko ihatag sa iyaha. February 11, nagdialysis si mama. Ana pagkagabi kami rang duha sa dialysis center. Hibong ko nga grabe naman kalambing si mama nako. Di na masugot nga mabiya ko niya. Sige na siya og kiss sa kuha. Sige og hug og sige na og I love you. Galain na nga kunahuna pero wala na ako gimahin. Naay kauban sa dialysis si mama nga nagstorya sa kuha. Day, luoy kay mong mama. Murag ipugos na lang na niya iyang kaugalingon. Pero kita na jud ko nga gikapoy na siya. Hunghungi na lang na imong mama day nga kung pwede siya mapahuway, pahuway na lang para di na siya mag-antos o pag-ayo. Na-offend ko. Huy, grabe po siya. Grabe. Grabe gani ni akong paningkamot rin nga magatiman sa kong mama kada adlaw niya. Ako siya ingnon ana nga mo fight. Niya, para mauban pa siya namo. Niya, ako rin siyang ingnon ingato. Tuon niya dali ra para sa kuha. Kasakit sa kong part as anak ko niya nga ingnon na lang ako akong mama nga pahuway na. Di na ko makaya, Papa Joe. Mura sa kong mamatay sa kasakit o mawa si mama. Dili lalim. Mao nga wa siya right nga mustorya sa kuha ato. Di na ko buhian ang akong mama. Bahalag tanang sakripisyo na ako. Akong buhaton di lang siya mawa. Ni kalitog istorya si mama nga wa ko kibaw unsaon ako siya pagtubag. Ate, tawagi Papa be. Homa, tawagan ako inigbuntag na lang ha. Tubag ko pa niya. By the way, ako ang papa among gipasibat sa Mindanao. Kaya dungog-dungog nga dakpono ng akong papa tungod sa ginabawal nga binuhatan. Kahibaw na mo unsa. 2 weeks na siya nga wa diri sa mua kay gipasibat ni mama. O sa 2 weeks never gyud nakig-istorya si mama kay papa. Bisan kada adlaw manawag, mao nga nahibong ko atong taymang anong ganahan siya nga kung tawagan si papa o papaulion. Ganahan ni kamuli si papa ma, unya og madakpan siya ari. Wa mo tingog si mama, niya nitulo ang iyang mga luha. Galumluong ko hinila kay gasakit ang akong dughan nga galantaw ni mama. Ate, papulia si papa please. Mao ni ang iyang gibalik-balik og istorya nako. Galibog ko sa akong buhaton. Kay og muli si papa madakpan, magunsa na lang mi. Mo'y nasa kong una-una. Pero gitawagan gyud nako si papa sa phone ug nakontak raman nako sad siya. Gihatag nako kang mama ang phone ug samtang nag-istoryahan na silang duha na minaw lang ko nila. Samtang naminaw ko nila nagsigi kog hilak. Nagdangoy-ngoy kog taman tungod sa akong kaluoy sa akong inahan. Grabe, kasakit. Nga makita nako si mama nga ingon ato. Ingon ani ang ilahang conversation, Papa Joe. Pa, kumusta naman ka diya sa Mindanao? Pangutana pa ni mama sa akong papa. Di araman, okay raman po. Maayo kay nakikistorya lagi ka nako karon. Tubag pa sa akong papa. Oh, kay gimingaw na ko nimo. Pauli na diri sa ato bi, pagdali. Kay basin og di na niya kakaabot nako. Matod pa ni mama. Samtang nagistorya si mama kang papa, naghilak siya. First time niya nga gibuhat, sukad nga nasakit siya nga ug nauli sad si papa. Human nila og istorya sa phone, ako nasaban nakig-istorya sa akong amahan. Ay lag-uli diri pa uy. Saon lang madakpan ka. Mas musamot ka dako nga tong problema. Masakit to na gani si mama unya mapriso ka. O sige jam, di lang ko muli diha. Kaya mahadlo ko nga mapriso. Tubag pa sa akong papa. Huwag yun nakauli si papa. Kung nibawaan pa lang, huwag nilang utak ko mo babag nga gusto bagyo nung nga muli si papa. Kaya may request ni mama. Pero ako ang nibabag. Gipugngan nako si papa tungod sa akong kahadlok nga kung may bawaan pa lang nako. Ako nilang untang gisugal ang tanan. Nga mahatag ang last request sa akong mama. Nga makakita sa akong papa. Hangtod karon, murag kaunon ko sa ako ang guilt nga akong bation kada adlaw. Gibasol nako ang kagalingon kung unsa gihatag nako nga katapusang hangyo sa akong mama. Human niya itong last nga storya ni mama kang papa, di na siya mukaon. Liquid na lang ang tanan. Gatas o tubig, mao nga nag-uul na kaayo ko. Sa didto pa mi sa ospital, naay giresita ang doktor nga tambal para kang mama. Mamulakaw sa kumaha kay mamalit sa kong tambal. Matod ko pa niya.
O sige na, lakaw na. Tubag pa niya. Nga mura ba o giabog na ko niya. Unya pagani kay wa pa niabot ang gipa-deliver na ko nga paborito nga burger steak. Unya naglugaw ko ma. Lata gud kayo ang lugaw para mo ipares nimo sa burger steak. Kaon ma ha? Paglambing ko pa sa kong inahan. O sige, akong suwayan kung matuon na ako. Tubag pa ni Mama Papa Joe. Ug diyang naabot na ang delivery sa burger steak. Ako diyang gipahimutang ang higdaanan ang usa ka bawal nga lugaw ug burger steak. Iko akong usa ka kutsara nga gamay nga lugaw ug gamay nga burger steak dayon akong gipanganga si Mama. Ninga nga man pud siya Papa Joe ug ikaon ang akong yungit niya. Yay, maayo na si Mama, nikaon na siya. Sige pa makaon pa para mabaskog ka ha. Matod ko pa niya. Paspas kay nakatuon si Mama niya itong higayuna Papa Joe. Nabaguan ko kay ganado ka siya nga mukaon. Unta, magpirmi na lang nga mobalik ang iyang gana sa pagsigig kaon. Matod ko pa sa kong nahuna. Nahurot gyud ni Mama ang giandam niya nga burger steak og lugaw. Oh, kanina pud gatas mao imna. Matod ko pa og giinom pud ni Mama ang gatas. Busog na ka ma? Pangutana ko pa niya. Oh, busog na day jam. Tubag pa niya nga ni-smile din nako. Ganahan ka sa food ma? Mag-order na sab ko ingon ato niya ha. Matod ko pa. Igo ra nga niyango si Mama og ni pahiyom. O sige na, lakaw na. Mamalit man kakagtambal. Matod pa sa kong Mama. O lagi ma, pero unya na lang good kay tripuhan pati ka, niilisan pati ka. Tubag ko pa nga to niya. Gilimpyuhan ako si Mama og gilisan og limpyong sinina. Dayon nanangid ko niya nga mamalit og tambal. Suwa pa ko ni gawas sa kwarto, gitawag nako ang akong manghod nga lalaki para may mubantay kang Mama. Nakagawas na ko sa kwarto pero gitawag ko sa kong igsuon. Ate, pabalikon ko no kang Mama. Og nibalik ko sa kwarto. Og diya si Mama nagpaabot nako. Ma, gipabalik daw ko nimo. Doon na kailangang ipapalit sa gawas. Pangutana ko pa nga to niya. Ay wala oy. Gusto lang ko mag I love you nimo. Sa di pa ka mulakaw. Tubag pa niya Papa Joe. Kasweet sa kong Mama oy. I love you too. I love you ma. Tubag pa dayon nako niya ug ako siyang gikisan sa aping. Kuya, bantay pag-ayos si Mama ha. Kung doon na siya kinahanglan, naara si Lula sa gawas ng laba. Matod ko pa sa kong manghod. Ambot ba ang murag lahi ang akong gibati niya itong higayuna? Murag di ko ginahan mo biya. Samtang naglakaw ko, paingon sa butika, kusog kayo ang kulba sa kong dughan. Kahilakon ko nga ambot uwa ko makasabot sa akong kaugalingon. Human akong palit sa tambal, nagdali ko og uli og paspas kay ko sa akong mga lakang nga halos magdagan na gani ko, paingon sa mong balay. Nisamot ang akong kakulba sa akong dugan diyang pagsud na ko sa mong gate, dagan na kay tao sa mua. Nakahibawan ako nga ano Papa Joe. Nidagan ko paingon sud sa balay. Pagsud na ko sa kwarto, nalupog ko. Halos di na ako makabarug sa akong mga tiil sa akong nakita nga si Mama luspad na kaayo. Unya, gigakus sa akong lula nga naghilak. Paglingin ako sa tanang mga tao nga diya sa mua silang tanan naghilak. Giduol ko sa akong uncle og iya kong gialalayan nga makabarog. Hinay ko nga niduol sa akong Mama og ako siyang gigakus, ako siyang gihagkan. Waan ako ni buhi sa iyang patayng lawas. Dili ko gusto nga mabuhi niya. Gusto ko nga mauban ni Mama kung asa man gani siya dadon. Walay si bisan kinsa nga nakadescribe sa kasakit sa akong gibati niya itong higayuna. Narealize na ako unsa ko kapinangga sa akong Mama nga sa katapusang yugto siyang kinabuhi iya kong gipalipay. Nikaon siya sa mga pagkaon nga akong giandam niya. Ninom siya sa gatas kay kibaw siya nga mao'y makapalipay nako. Giabog ko niya o paglakaw para mupalit sa iyang tambal kay iya sigurong gisiguro nga di ko makasaksi sa pagbugto sa ginawa. Sukad sa gamay pa ko kung dunay mangutanan nako nga what's your greatest fear? Ang akong tubag, my greatest fear ang mawa si Mama. Nahitabo na ang akong kikadlukan sa tibuok na kong pagkatao. Gibiyaan ko ni Mama, wa na siya. Muran na ko og living dead. Usa ka taong buhi na ginawa nga naglakaw-lakaw, mukaon pero patay ang sud sa kong dughan. Kada adlaw feeling nako paralyzed ko. Mao nay tinuod hangtod karon
Sa mga nakadungog nining istorya nga napa ang ilang mama o papa, ayaw hulatan ninyo nga ulahin na ang tanan. Cherish every second that you spent with your parents. Tell them that you love them. Ayaw hulata. Nga na sila nga maminaw nimo kung mag I love you kanila. Usara nga tong mama, dili ta makapalit og lain ana. Di ta makabuhat og laing mama. Pangga, kutob sa inyong makaya. Dili na lang kutob kay namuypoy na ang akong kamot og type nga naghilak na sad ko, Papa Joe. While nag-type ko, hangtod karon sakit gihapon ang paggawa sa akong mama. Nga murag feel na ako, damgo ra gihapon ang tanan. Napa ni sumpay kay wa pa ko nahuman sa akong kalbaryo sa paggawa sa akong mama. Napay mga panghitabo nga nahitabo sa akong kinabuhi na hangtod karon makahunaw na ko nga maghikog na lang aron mahuman. Salamat sa pagbasa sa akong kaagi, Papa Joe. Until next time, God bless. Kini mo magtatampo, Jam. Mga ka-YouTube, usahay makapangutan na ta. Nganong nahitabo ang mga butang sa tong kinabuhi nga unta, wa man ta tay gitumban nga laing tao. Nganong mga sakit ang nahiabot sa to ang kinabuhi nga unta, wa masaka nagpasakit og laing tao. Usahay di nimo malikayan nga makapangutana ka og naaba ka diha, Lord, nganong imo man ni nga gipa-feel og gipatagamtam kanako kini nga kasakit. Usahay di na to matubag ang mga pakutana diha dayon. Pero ang mga nahitabo sa tong kinabuhi nagsilbing leksyon sa mga tao. Kani nga tong pagbasa ani mong istorya, Jam, usa sa ni siya sa makapamata sa tong mga kaigsunan kung unsa ang realidad ning kalibutan na. Unahon na to ang imong side. Sakto ang imong pag-example sa pagsulti og I love you sa imong mga ginikanan o sa imong mama. Kay di gyud na to matag-an ang panahon kung kanus ara ta kutob aning kalibutan na. Kung kanus ang katapusan nimo nga makasulti og I love you ug maka I love you to sagka. Ikaduha, kining imong istorya usa sa ni siya sa makapamata sa itong mga kisunan nga maski unsaon na itong pagpaningkamot para sa maayo nga kaugmaon sa itong kinabuhi, labi na sa itong mga anak, dili sad maayo. Kinahanglan sa ka nga mupahuway. Kinahanglan nga di nimo abusuhan para lang makabot nimo ang butang nga makalibutanon kayo. Pasaylo ako nga nasulti ko na. Sometimes, we have to devote more time to God because God will provide. Usahay, mabutaan ta sa mga butang ng kalibutana. Wa man tinuod ta mag-ambisyon nga madato, pero tungod kay ginahan ta nga makabot nato ang wa na to makabot o mapasuway nato sa ato ang mga anak ang wa na to masuwayi. Usahay makalimutan nga grabe na kayo ang ato ang pag-abuso sa ato ang lawas. Just like what happened sa katong usa ka sikat nga singer who just died days ago, nga nihangyo ang iyang mga fans nga mubirit pa. Sometimes you must learn to say no. You must learn to think about yourself. You must learn to live your life in a way nga di nimo abusaran. Remember, our body is the temple of God. So di nato abusaran. Pero again, nahitabo ang mga butang tungod kay nagsilbi kini nga leksyon dili lang para sa tuwa, kundi para sa ubang mga katawhan. Jam, God is molding you to be a better person and to be a strong person. Dagan pa ka nga mga experiences nga i-share pa nimo. Remember, ningon ka nga napailaing sumpay. And I understand nga medyo nangurog pa ka o naghilak ka karon. Dagan pa ka nga nakatunan nga mahibong na lang ka nga nagsaysay nimo, nga nabuhat nimo, nga sa tanaw nimo di nimo kaya. Again, God moves in mysterious ways. And God will answer all your prayer in God's time. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako sa ato ang YouTube channel. O ginaot pa nga nakahatag sa kinig leksyon sa tua o kadasig o paglaom labi na sa mga kaigsunan nato nga dunay mga susama nga mga kaagi ni Jam. Dini na lang kutob,
Kini ang iyong ubos nga lagad, Papa Joe.